Maraming first time mong nakadalo? Alam niyo po na hindi aksidente kung bakit nakarating ka sa lugar na ito. Ito yung ipinahintulot ng Lord na makarating ka para makarinig ka ng kanyang mensahe. Amen. Ang sabi po ng Panginoon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino mang maniwala o sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagpunta mo sa lugar ng Jesus is My Life Family Church, naniniwala po kami na niloob yun ng Diyos. Amen. Kasi pangarap ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa, na makilala mo siya at nakasimula kang sumampalataya. Amen? Amen. Ang Diyos daw ay sabi niya, gayon daw ang pag-ibig ng Diyos, gayon. Wala siyang mapagkumparan sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hindi siya nagpamimili ng may pera, walang pera, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Lahat po yan ay welcome sa Diyos. Amen. Masamang tao ka man, mabuting tao ka man, welcome po yan sa Diyos. Amen. Amen? Kasi ang sabi niya, ngayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan sa buhay natin, at sino man yung nasumampalataya ay hindi mapapahamak. Ang mandahi ka, maputi ka man, basta lahat ng anumang kasarian mayroon ng isang tao. Ipinapahayag ng Diyos na gayon ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen. So mabuti ang Diyos, mapalad ka Brad, nakarating ka sa church, nakapagsambahan sa araw na ito. At marami kang matututunan na hindi mo pa natutunan sa buong buhay mo. Amen? Amen. Kasi salita ng Diyos po ang pag-uusapan natin. Hindi kwento ng pastor, hindi kwento ni sister, kundi ito po yung kwento, salita ng Panginoon. Amen po? Amen. Palagpakan po natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah. At ang sabi po sa Santiago 1, verse 25 hanggang 27, share ko lang po ito sa inyo. Dahil kami nung panahon na kami wala pa sa Panginoon, wala rin kaming alam sa mga bagay na nangyayari patungkol sa Diyos. Ang sabi po niya dito, ito po yung ibinabahagi namin sa inyo. Kaya nandito ka na Brad, nandito na kayo sa church, dito sa Jesus is My Life Family, ang inaaral dito ay puro sa kami mga biblical Christians. Amen po? Kung gusto yung lumago sa inyong pananampalataya, inuutos ng Diyos na magsaliksik daw tayo ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan yung taong gustong sumamba, kaniwala sa salita at meron po siyang Biblia. Amen? Kasi kung walang Biblia ang isang tao, paano siya makapagsaliksik ng mensahe ng Diyos? Ang sabi po niya dito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap, na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Ulitin ko po. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod, hello. So, ibig sabihin, hindi ka lang ngayon uupo. Kung kalooban ng Diyos, magpapatuloy po, amen po? Amen. Parang hindi na sayang yung nasimulan mo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap, na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen. Sino dito yung walang gawain? Anak buhay man yan, personal mo man yan ang mga pangarap, ano man yung mga bagay na gusto mo ma-achieve sa buhay mo. Sa pagsunod raw at pagsaliksik ng Diyos, doon ka pagpapalain. Amen. Amen. Kaya walang mga swerte. Swerte ko. Wala pong ganun. Nakaswerte ko. Wala pong ganun. Yun po ay kung bakit nakuha mo yung bakit, yun po ay biyaya ng Diyos. Amen. Ayun, kung patuloy ka na magsasaliksik at susunod, nangangako ang Diyos na pagpapalain. Amen. So, ang lahat ng narito, tingnan niyo po. Hindi man kami mayayaman material, pero mayayaman kami spiritual. Amen. Kaya masasabi namin na pinagpala ang aming mga buhay. At hindi kami nagpipig sa buhay. Amen.
natin. Natutunan namin sumaliksik, magsaliksik, at sumunod sa Diyos. At pangako niya yung magsasalik at susunod, magsasaliksik at susunod sa kautusan ay pagpapalain. Amen. So kung gusto natin pagpalain, wala tayong choice kundi sumunod sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Gawain po ba? Amen. At sabi po sa last verse, ang sabi po niya rito, ito po yung sa ating mga bagong kapatid, ha? Sa Pedro 3:19, ang sabi po niya rito, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahan ng ating Panginoon. Sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Amen. Kung hindi tayo magpapatuloy na magsasaliksik at patuloy na sasampalataya at susunod sa kautusan ng Diyos, di po ba? Yung kagandahan ng loob na ipinapangako niya kahit pa kayo yung mga baguhan, maranasan niyo po iyon. Kasi sinabi yun ng salita ng Diyos. Amen po? Sabi niya ang kagandahan ng loob ng ating Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Hallelujah. Wala po tayo ibang mag-uusapan dito ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. Palapakan nga po natin si Lord. Amen. Tayo lumako tayo sa ating topic. Nakapagbukas kayo sa akin sa Aklat ng Galatia. Nakaraan na po yung December 25. Celebrate po ito ng buong mundo. Ang sinasabi nila kapanganakan ni Jesus. Ngayon ang isip, pag-aaralan natin ngayong patungkol sa New Year. Ngayon po ba? Malapit nang magpalit ang taon. Di natin maitatanggi na mayroong bagong taon. Amen po ba? Amen. Pero taon-taon ginugunila po natin ang mga aral mula sa Diyos na hindi tayo mabuhay sa maling aral. Ang Biblia po ay nagtuturo ng tamang aral. Hindi tayo nabubuhay sa mga pamahiin, sa mga kautusan, sa mga bagay na, di ba, yung mga tradisyon. Amen po? Nabuhay tayo na hindi pa natin kilala si Kristo sa mga tradisyon na nagmula natin sa ating mga ninuno, tayo gaya-gaya. Amen po ba? Gaya-gaya tayo Pero nung napunta tayo sa Jesus is My Family, tinuruan tayo ng Diyos na huwag tayong kumaya sa mga tradisyon, kundi sundin natin ang mensahe ng Diyos na nagtuturo sa atin ng maayos na buhay. Amen po? May Biblia, may Diyos. Ay huwag natin kalilimutan sa buhay na ito na ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit para tayo yung makalaya sa mga tradisyon na ating nakamulatan. Amen po? Amen. Ang sabi sa Galatia 4:8 hanggang 10, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, makinig kong mabuti. May nagsiselfon po ba sa inyo? Pasensya na kayo, hindi ako masungit pero gusto kong itama. Kung sino yung nagsiselfon, sayang sinasabi ng Diyos. Pwede naman yung pag-uwi. Hindi po ba? Sabi niyo, masungit talaga yan si Mama Nurse. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Amen po? Noong hindi pa naman natin nakikilala ang Diyos, tayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong Diyos. Ibig sabihin, nung nakilala natin ang Diyos, nakalaya tayo sa pagka-alipin. Amen po? Nakilala na ninyo ang Diyos. Mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Amen. May tuntunin daw na walang bisa at walang halaga. Sabi po niya dito, bakit gusto naman ninyong paalipin sa mga iyon? Kung ikaw ay nakakaalam at kilala mo na ang katungkulan, ang tuntunin ng Diyos, at kinalimutan at bumalik ka sa panibago dati mong mga tuntunin, ang sabi niya rito, bakit daw tayo bumabalik sa mga tuntunin
Diba? Umaalipin sa atin. Yung nabubuhay po sa mga tradisyon, alipin po sila ng tradisyon. Pero nabubuhay sa pagkilala at pagsunod sa Diyos, nabubuhay po siya sa Diyos. Magkaiba po yun. Maraming tradisyon. Maraming ipinapahayag ang mga tao na hindi ipinapahayag ng Diyos. Amen po? Yung kapahayagan ng tao, iba sa kapahayagan ng Diyos, taliwas po sila, magkasalungat po sila. Bakit ito yung sinasabi ng Panginoon? Malapit na pong dumating yung New Year. Alam naman natin ang tao naghahanda. Nangungutang, kung ako sa pera, para yung kanilang kapag, punong-puno ng handa. Amen po? Kailangan nila ng mga bilog-bilog na pagkain. Kailangan sagana sila, bawal sa kanila yung manok, may ganda. Kasama na pag isang kahit, isang tuka. Ay mga ganong pamahiin sa buhay. Amen po? Ayaw ko maganda ng manok kasi malas yan. Isang kahit isang tuka yun, pag hindi niya ako sa isa, matatapos ang naulagyan isang kahit isang tuka. Okay. May ganon po. Kailangan natin maraming ginanda sa lamesa kasi pagdating ng bagong pagkasabi, sagana ang buong taon. Ay, paano ko yung ginanda ako, inutan ko lang. Pagkatapos ng bagong taon, problema may pagbabayad. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Maraming nabubuhay sa tradisyon sa mga pamahiin na hindi naman utos ng Diyos. Gusto nilang bongga ang kanilang handaan sa New Year. Nangungutang tayo para bongga. Matapos yung taon tayo na sagana kasi sagana yung handa. Hindi nila alam pagkatapos ng New Year, yung kanilang inutang natin ang handa sa isang araw, pagkit nila sa isang linggo, tugnas na. Ano yung blessing? Di ba problema? Para kung patubuhan pa yung inutang mo. Di ba blessing ba? Yung budget ko sa isang linggo, kinain, binanda mo sa isang araw. Saan mo kukunin? Ano sabi siya, Magi? 2 araw na yung ipinasok, siya lang yung pumasok. Diba? 2 araw. Ay, paano kung bago mag-24 wala ka nang gawa? Kuha niyo po ba ako? Amen. Minsan, yung mga tradisyon, yung mga ganyang kalakaran ay luho na lang. Kuha niyo po ba? Bakit ito sinasabi ng Diyos sa inyo? Gusto na niyo sa naging practical kayo sa buhay? Kung ano lang yung kailangan yung kainin sa araw, yun ang iyong handain. Hindi yung sobra-sobra, nakapanis kayo mga prutas, namuluntoy na. Hindi mo kayo nasasayang? Hindi na kayo kasi wala kami dumating na bisita, napanis yung handa. Amen po? Amen. Pero iluho na lang, kaya baka na lang kapag dumating, igami nilang handa. Wala po tayong nabuhay sa ganung kalakaran kasi bakit ang tao naghihirap? Hindi sila marunong mag-budget ng kanilang ikabubuhay. Amen po? Amen. Napakahirap! Pwede ka mo maghanda, New Year yan eh. Okay po yan, walang bawal yan, walang masama yan. Kung yung limitasyon mo, doon ka lang tumapat. Isipin mo kinabukasan, kakain ka, may pamilya ka. Inubot mo sa isang araw. Ay ngayon, sabi ng wording ha? Nakuha niyo po ba? Amen. Hindi masamang maghanda kung mayroon kang kakayanan at gawin mong tama ang paghahanda. Hindi yung paaluwa, kinabukasan, pobre ka. Kuha niyo po? Amen. Tinuturan tayo siyang matuto pa paano? Yung kaya mong ubusin, na walang masasayang, walang masama yan. Pero kung sumobra at mapapanis lang, huwag mo nang gawin kapatid. Kasi nag-aksaya ka lang ng breaking ng ruby, hinapon mo lang sa wala. Hello? Amen po ba? Amen. Maraming ganyan tradisyon. Gusto mong paaluan. Eh, hindi yan. Inaalaw ng Lord ng mga ganyan kalagayan at tinuturan tayo ng Diyos na patutong paano budgetin ang ating ikabubuhay. Nang sa kayo hindi tayo nahihirapan. Tama po ba? Ngayon alam niyo na. Kung manggagaling
galing lang naman sa usang. Masihang ka na sa hapunan. Simpleng pagkain lang, makakaos ka lang. Matatapos rin ang taon kahit gano'n yung inanda mo. At wala kang inaalala ba yan ang patubuan? Tama po ba? Ganun kabuti ang Diyos. Diba? At sinasabi ng marami, ang ganun, kung bakit ang tao, di ba naalala niyo yung mga ibang, mga tag-ibang bansa, iba yung pungsoy, iba yung kanilang kalakaran sa buhay. Marami silang mga larawan, may mga pusa, diba? Kinakampay daw yung blessing. Diba? Mga palakan na nakadapa. Maraming larawan silang pinaniniwalaan. Sa taga Jesus is my life, iisa lang ang larawan. Si Kristo lang. Walang ibang larawan na pinapaniwalaan ng taga Jesus is my life, kundi si Kristo lang. Siya ang larawan ng kabanalan, siya ang larawan ng katuliran, siya ang larawan ng katarungan, siya ang larawan ng mga pagpapalatiwala at kalayaan. Amen? Walang ibang larawan. Diba? Dumarating yung New Year. Diba? Sa daming handa, minsan may mga suman pa. Suman, diba? Nakagsahin na natin ito sa Marcos. Sabi sa Marcos 16 verse 17, Marcos 16 verse 17, ang sumasampalataya ay binigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Hello? Sa pangalan ko ay magpapalayas kayo ng mga demonyo at magsasalita kayo ng iba't ibang wika. Sa pangalan ng Diyos, Amen. ang ibang reliyon, para lang sila pagpalain, para lang mawala yung mga kamalasan, nagpapaputok sila, nagpapaputok sila. Sus, ang daming piray sinulong. Tama po ba? Mabuti kung nasunog lang yung pera, ang sisi nasusunog yung kamay kasi nilibumi ng buhay. Bakit? Maghahanda ng kadami-dami, malalagkit yung kinain. Hindi na po sa kayo, kung wala mo ito, lalo na kung bawang ko yung ginagawa, bawang ko yung tawag. Kung sinigan, hindi na ako walay. Sa daliri, ano siya bago? Kamay. Hindi ka sa mga espiritu yung mamayas, hindi ka malasan kundi minalas ka dahil sa kabagawan mo, ay hindi po ba? Nasa bukay yung kamay mo, naputulan ka ng kamay, paano pa ngayon? At ano yung swerte ko sa inyo, yan ay maputok. Oh. Hello? Ang saya-saya! Ang saya-saya may puso. Ay, magaling, marami akong puso. Ay, yung kabalasan, yung lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa tao, yung mawawasak. Pero sabi ng Diyos, ang pangalan kayo, magpapalayas kayo ng mga demonyo, yung masamang espiritu, sa pangalan ng hindi sa pamamagitan ng mga pamahiin, mga tradisyon sa buhay, na sumisira sa buhay ng bawat isa. Hindi po ba? Wala ka na ng pero nakaspital ka pa. Mabuti mo makaligtas kayo, paano kung natudas ka na? Wala ka na isang taon na pag-ipaparak na lisay sa kadalawin. Hindi mo ganun, hindi po ganun. Hindi po? Amen. Ay, hindi tutulog na pagusok. Usok, polusyon! Hindi nagbibigay ng kalusugan sa tao na nakasira po ng budget sa buhay. Tama po ba? Amen. Kaya ko lang papapunta kayo mga kapatid. Ibili nyo na lang ng pagkain. Amen. Kasi at kung gusto niyo umalis yung kamalasan, magpalit kayo manalangin kayo sa Diyos. Kasi yung kamalasan, hindi yung palit sa Diyos. Sabi mo na yan kayo sa mga suyan, yung mga pamahinga at alam natin, yun ang nabibigay ng kamalasan sa buhay natin. Maraming bawal. Ang bawal sa Diyos yung magkasala eh. Amen? Mabuti ang Diyos. Amen. At hindi niya ipapahintolo. Dito ang pinapangarap mo sa buhay. Hindi mo magamit kung ikaw ay susunod sa perfectong kalooban ng Diyos. Ang sabi niya, bakit pa kayo bumabalik sa mga aral, di ba? Na nakalaya na kayo. Binalikan niyo pa. Kaya sa taga Jesus is my life, natuto na lahat yan. Para natin sila. Lahat na natuto na. Wala nang gumagawa niyan. Bakit? Alam nila, unang-una nakakasira ng kalusugan, pangalawa,
Hello, nakukuha niyo po ba ako? Pero mga pamahiin na yan, hindi po yan sa Diyos. Pero mga tradisyon na yan, na nakikita natin sa ibang bansa, huwag natin gayahin, hayaan natin silang malalim sa buhay. Maniwala tayo sa Diyos. Kung ano sinabi ng Biblia doon, kung tayo pumasok, kung tayo lumakad. Hindi nasa Diyos ka nang nagaling ito kasi. Hindi naman sa mga pangarap. Tama po ba? Ganun kabuti ang Diyos. Pag hindi ka na kasi nakinig sa Diyos, ikaw yung talo. Ang mga pamahiin, ang mga pabutok, magbibigay ng kalayakan, hindi niya alam, ibinilang mo siya sa kapahamakan. Di ba? Nakikita niyo naman, di ba? May bata-bata pa, nasa ospital na. Paano kung nagdanop yung magulang? Ipapangutang pa yung pagpa-ospital. Kaya ating mga anak, tulungan natin sila. Huwag kayong mabuhay sa mga paputok, sa mga pamahayin na hindi nakakatulong sa pagbuhay ng buhay. Amen. Kasi papahamak tayo dyan. Hindi po ba? Amen. Lahat ng mabubuting aral ay nanggagaling sa Panginoon. Ayaw kung maging magsaliksik, ayaw ay makinig at maniwala ka sa mensahe ng Diyos, makalat ka. Pero kung ikaw ay lalabas, italo ka. Amen. Amen. Yung kwento ko kanina, di ba? Sobrang dami ng handa, sinabayan pa ng mga kaputok, kumain ng malagkit na pagkain. Purihin ng Panginoon. Ang saya-saya ipaputok tayo ngayon. Sino tayo kaya ipaputok ngayon? At pinagumitin sa daliri mo, sinunog at pinaputokan mo na daliri mo, nasunog na. Bakit? Wala silang alam sa aral ng Diyos. Amen. Masarap maging masaya. Wala ka na masayang masamang maging masaya. Siguraduhin mo yung kaligayahan mo ay biblikal. At kung hindi ang biblikal, mapapahamak kayo niya kapatid. Kaya ka napapaputo kayo ngayon, choice nyo pa rin yan. Pero sinasabi ng Diyos, huwag kayo mabuhay sa mga tradisyon, sa mga pamahiin, sa lahat ng mga kasabihan. No, magwala na tayo ganito, salamat nga sa iyo. Bago pa tayo nilipatan ng hininga, wala ng hininga, naunawaan natin ang buhay. Amen. Na ganun pala kahalaga sa Diyos ang buhay mo, ang buhay ko. Kaya tayo tinuturoan na maging maayos kasi ayaw niya may mag-isa man sa atin. Hello? Amen. Yung isang paraan ng pagmamahal ng Diyos yan. Na itinuturo, bakit pati mo nga budget, pinapakialaman pa? May mga ganun pilosopo, hindi po ba? Bakit pati budget namin, pinapakialaman pa? Sorry ha. Ang Diyos kasi ay pakialamero. Amen. Pakialamero ang Diyos, hindi ka papayag ng mga bagay na ginagawa kung hindi niya gusto, hindi ka niya i-correct at ituwid. Naniniwala kayong pakialamero ang Diyos? Nagtago ka sa mali mong buhay, ano makapagtago ka ng habang buhay? Ilalantad ng Lord niya para makulit yung buhay mo. Tama po ba? Hindi lang sa mga pamahiin. Ang buhay mo ngayon, kung ito ay may kinakubling pagkakamali sa buhay, hanggat maaga tapusin mo na yan. Bakit? Darating ang panahon na itutulog ka ng Diyos, ilalantad kayo. Amen. Amen. Naunawaan niyo po ba? Ganon tayo pinapahalagahan ng Diyos. Kaya huwag natin baliwalain ang bawat salitang naririnig ninyo. Hindi ko tinanong eh. Hindi ganito kasi yung aral ko ngayon. Pero sabi ng pastor, yung yari ngayon, kailangan mag-iaman nila. Nangangapa ko sa Diyos. Sa habaan ng panahon, huwag nyo bago mo po alalahan nyo. Pero salamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo po ba? Ang pinag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa mga pamahiin, sa mga tradisyon na ginagisnan, na patuloy na ipinagpapatuloy, ina-adapt natin na tayo nasa Diyos na. Dapat yung mga nasa Diyos na, wala nang ganyang mga kaisipan. Amen. Yung mga anak natin nung tayo wala pa sa Diyos, buhay na natin yun. Sabi niya, nakalaya ka rin, bakit ka pala nung balik? Hello?
Amen. Mabuti po ba ang Diyos sa inyong buhay? Amen. Palapakan nga po natin ang Lord. Parang ang lungkot-lungkot nila. Pinapakialaman ng Diyos yung mga plano sa araw na ito. Saan sa New Year? Pakialaman ng Diyos yung mga plano niyo sa New Year. Gusto yung maganda ng marami. Wala kayong pera, mangungutang pa nga kayo eh. Pero gusto ng Diyos na umalawa yung buhay niyo. Hindi lang sa araw ng New Year. Hanggang sa susunod na mga araw. Tama po ba? Kung kumikita ka ng libo-libo sa isang araw, hindi ka. Pero kung kinikita mo 300 lang, magtigil ka. Kulang pa nga dyan sa almusal at tanghali. Paputok ka pa. Amen. Amen! Ganun po, pakialam ni Robin kasi mabuti ang Diyos sa buhay natin. Lagi siya nagpapaalala ng mga bagay na wag gawin. Wag gawin, wag gawin. Kasi hindi nakakatulong, hindi nagdudulot ng mabuti sa buhay ng tao. Tama po ba? Dalangin mo na sa Jesus kagay Jesus is my life, walang mapunta sa ospital, wala kaming mabalitaan, sino na nakukulang ka ng daliri, kahit ito. Walang mabalitaan, may napanis sa pagkain dahil mahal mo yung inihanda. Kasi pagbabayaran mo sa Diyos yung pagsasayang mo ng pera. Hello? Amen po! Amen. At ang sabi po dito sa Mateo 15 verse 2 verse 8, di ba? Kayo po yung pinag-iingat ng Diyos. Hindi mo pinag-ikialam ng Pastor kasi gusto niyo siya ingatan niya tayo ayon sa kanyang kaparaanan. Hello? Amen. Amen? Di ba? Ito yung mensahe ni Apostol Pablo. Gusto ng Diyos na maingatan tayo sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo. Kaya inahayag na ito, di po ba? Kaya inahayag ko sa Diyos katulad sa pastorat. Gano'n siya kaigpit. Gano'n siya ka... Kung maaari lang lahat ng patay na lahat nakatingin sa atin, wala nang pitil. Bitawan. Walang mura. Bakit? Ang pangarap ng Diyos sa buhay ng pastor, lahat tayo madala sa tamang daan. Hindi kayo may pinagkakasala. Kung kayo may binibigpitan, kung kayo may pinagsasabihan, kung kayo may pinapangaralan, kung kayo may ino-obliga, hindi niyo po yun ikasasama. Nakagawahan niyo po ba? Kasi mahal kayo ng Diyos. Diba? Sa buhay na ito, samot-saring mukha. Samot-saring mukha ang makakasalamukha mo. Lalo na ngayong bagong taon. Grabe. Ang sabi sa Mateo 15, verse 2 hanggang 8, makinig po ito po yung aral ng mga Pariseyo. Sila yung nabubuhay sa kautusan, sila yung nabubuhay sa mga tradisyon at pamahigin. Pero ang Jesus is my life, hindi po nagtatangkilik ng mga ganitong gawain. Amen po? Hindi tayo mga Pariseyo. Ang sabi niya rito, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuruan na natin sa ating mga ninuno? Bakit nilalabag, sabi niya rito, ng mga alagad mo ang mga katuruan ninano natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi naguhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Wala namang masama kung maghugas ka ng kamay kasi tama talaga yun. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Tandaan niyo, ulitin ko. Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Dahil pala sa tradisyon na lalabag ang utos ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So ang tradisyon ay tradisyon. Traditional kasi iba nilang kultura Huwag tayo nakikultura sa mga taong hindi sumasampalataya. Kultura nila yun iba yung kanilang paniniwala.
Bakit naman ninyo nilalabag, sabi ni Jesus? Amen? So, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sabi sa 4. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Sabi niya dito, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Alam nyo na anak din ako. Pero nung nalaman ko ng mga salitang ito, nahihiya ako sa Diyos. Aminin natin. Amen po. Minsan, mas mataas pag-ilig natin sa ating ama't ina. Tayo yung sikat, dahil tayo may trabaho, tayo yung kumikita, parang na lang silang mga takuhan natin. Tama po ba? Ang sabi ng Diyos, ang sino mang lumapastangan sa kanyang ama't ina dapat na ipatayin. Makinig po. Ang sabi niya dito, ngunit, tinuturo ninyo sa nakapag. Sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay inahandog ko na sa Diyos. Iba pa yung handog sa Diyos at tulong sa pamilya, sa magulang, sa ama't ina. Unawain niyo po. Ang sabi, ulitin ko. Sinabi ng Diyos, igalang mo yung ama't ina, at sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit tinuturo ninyo na kapag sinabi ng tao, sino yung tao? Yung mga tagapagturo ng kautusan, sila po'y tao. Amen po ba? Hindi sila nabubuhay sa pananampalataya. Ang sabi niya, sinabi ng tao, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Pag-usapan natin yung tungkol sa handog. Ang nakalaan sa Diyos ay sa Diyos. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang sa ama't ina ay sa ama't ina. Parang kay si San, at sa Diyos ang sa Diyos. Ang turo dito ng mga tao, kung nakapagbigay na sila sa Diyos, di na nila kayang magbigay sa kanilang ama't ina. Pinawalang bisa nila yun. Inapusal ko nila yung mga tanong. Ay, hindi po gano'n yung sinabi nito eh. Kung katungkulan mo may kakayanan kang tumulong sa iyong ama't ina dahil ikaw ay may kakayanan, wag mong sabihin na kapagbigay ka na sa Lord, kaya wala kang pakialam sa kanila. Hello? Po ba? Saliti ka naman sa maraming bagay eh. Nakapagbigay ka nga ng mga ibang bagay sa mga tropa-tropa mo eh. Magarbo kayong kasuotan mo. Diba? Sagalang-sagana ka sa pangangailangan mo. Pero yung ama't ina, tinitipid mo, ayaw mong bigyan kasi nakapagbigay ka na sa Lord. Ang ganda, no? Pero po bang ganda dito? Sinabi ko ito ng salita na Diyos, kasama ko ito sa mga aral ng mga tao. Kasi ito sa mga tradisyon, sa mga pamahiin na inaaral dito. Naunawaan niyo po ba? Kung masakit, magbago po tayo. Amen. Amen. Hindi ko sinasaktan ng Diyos, pero pinapaunawa sa atin. Kasi wala na akong pamatin eh. Wala na. Kung ako'y kadalagaan pa lang namin magkakapatid, ang aming mga iniingkang binibigay namin sa aming mga magulang. Kaya kung may kami nagkapamilya, kung ano lang yung aming maiaabot na tulong dahil nangangailangan din kami, tatanggap ito, hindi kami nagmamaramat sa aming mga sila. Samantalang namumuhalan na sa ikabubuhay mo, samantalang hindi mo nagbibili, kahit asin wala na maiulam sa amin. Kubayaan mo sila. May ganun. Tama po ba? Minsan masakit. Pero yun po yung katotohanan ng buhay. Nakapagandog na ako sa Diyos, kaya wala ko maibibigay sa iyo. Oh, yung sa Diyos. Para sa kanya pa yun eh. Tama po ba? Hello! Palapakan natin si Lord. At ang sabi po niya rito, hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ina. Pinawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos.
lamang ang inyong minanang mga katuruan. Hello. Ano lang yung pagpapawalang kabuluhan sa turo ng Diyos? Dahil sa mga minanang katuruan, napapawalang kabuluhan ang mensahe kung alin kahalagahan ng salita ng Diyos sa bawat isa. Dahil sa mga minanang katuruan sa mga tradisyon na ating tinatangkilik hanggang sa panahon ngayon. Amen po ba? Amen. So kung may nalalabag tayo sa kalooban ng Lord, bagamat gusto natin na gawin yung mga bagay na napapakita yung kasikatan mo, karamihan mo, katanyagan mo, nagmagaling ka sa church, nagbigay ka ng isang milyon, operin mo, sobra pa, samantalang yung ina mo, yung makapin. Ikwento ko sa inyo. Sa aking pamilya na aking tatay, maaga silang nakapagpagsipag-abroad. Isang nasa Saudi, Welde, malaki ng sahod. May asawang Bisaya, nagkaanak ng dalawa. Walang dalawa o tatlo yung anak niya. Nakapagpatayo sila ng maraming apartment, nakapagpaaral ng mga anak, maalo ang buhay. Samantalang yung mga magulang nandun sa Tagaytay, nagtatanim ng pinya at tumuting kahoy. Nakatira sa bahay na taglit-taglit yung bibig at bubong tumutulog. Samantalang maalawa sila. Mayroon silang mga sasakyan. Hello. Mayroon ako isang pinsan. Halos magkasabay sila ng abroad. Nasa Meral ko siya. Mayroon siyang anak dalawa. Puro titulado. Ang bahay nasa Fort Court, ang bahay. Lahat ng pato ng aircon. Ang magulang magbubukid sa Laguna. Kung lumakad, akala ko may pa. Pintas. Pero yung magulang nagkataw sa buhay. Tuwang-tuwa sila sa kanilang kalagayan, nagmamalaki sila. Pero hindi lang pinukotsa sila ng kanilang kapwa. Bakit? Ang rangi-rangi mo samantalang magulang mo kayo ng itsura. Palakpakan natin sila. Pero yung kanilang napundar. Yung kanilang napundar, alam mo kung saan napunta. Nagpagamot ng kanyang asawa. Hanggang unti-unting natugnas yung kanilang naipon nila ang natira sa kanyang apartment na ng mapaupahan nila. Hindi sila marunong lumingat ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung isa naman, mga pinsang pong marangya ng buhay. Mahusay sila mga pamagmayabang. Pero kanilang pamilya hindi na kayang lingapin at bigyan ng tulong ayon sa pangangailangan. Ito po yun. Nabuhay sila sa mga bagay na wala sa Diyos. Kung sila ay turuan mo, sabihan mo, kukontrayo ka nila. Bakit? Anong kapagkakatan mo? Buhay mo nga, ganyan, kasama ng harap ako. Buhay mo, di mo ay ayos eh. Kung akala lang nila, yung buhay ng mga Kristiyanong simple, hindi maaayos. Ang hindi nila alam, yung mga simpleng Kristiyano, maaayos ang buhay niya sa harapan ng Diyos. Wala man tayong bulyar, wala man tayong mga ginto, wala tayong mga buildings, wala tayong malalaking sittings, pero mayroon tayong Diyos na napakalaki. Nagbibigay ng katatagan, kapayapaan, lahat ng mayroon sa Diyos ay tinatamasa ng taong simpleng namumuhay sa pananampalataya. Kaya mapalad tayo ngayon na nakakailala, nakakaunawa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Patuloy tayo mamuhay sa salita ng Diyos. At ikaw rin ang magbibenepisyo niyan. Amen? Amen. Oo po yan. Kung abot ikaw sa buhay ko, marami ng panahon na wala akong asawa. 6 years old pa lang si Baby, wala na akong asawa. Sa soma total. So, ilang taon na, 25 years na akong walang asawa. Pero nabubuhay naman ako ng maayos. Bakit? Sumunod lang ako sa Diyos.
Hindi naman ako naghihina. Pagkat minsan dumarating yung panahon na nagkasunod-sunod yung bayaran, iniisip ko kung paano. Pero hindi na papabaya ang Diyos. Amen. Hindi ka pa ba masaya na gano'n yung nagiging buhay mo? Dapat ibilin mo yun. Kaya hindi ka man mayaman. Sagana ka naman sa kapayapaan. Diba? Sagana ka sa katatagan. Ano man yung laban ng buhay, lalo na hindi kang matatag sa harapan ng Diyos. Napakapalat mo kung gano'n yung buhay mo. Wala kang hinahangad ng mga bagay. Ang hinahangad mo lang, nakapagpatuloy na pagsamba sa Diyos, nakapagpatuloy ng paglilingkod sa Diyos, at bahala ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo. Dapat naka-mindset ka mo yung mindset mo sa buhay. Mayroong Diyos na pakialamero. Alam ko sa buhay ko, pakialamero ang Diyos sa buhay ko. Pero hindi naman ako dinala ng Diyos sa pakikialamero sa kasama. Amen. Pili ko masaya kahit marami akong problema. Kaya tama rin ang buhay ko. Bakit? Ipinagkatiwala ako na sa Diyos. Hindi ako namumuhay sa mga kamahiin. Hindi ako nabubuhay sa mga tradisyon. Nabubuhay ako sa salitaan ng Diyos kasi inaaral ko ito eh. Kaya sino mag-aaral ng salitaan ng Diyos, makakalaya ka. At mabubuhay ka ng payapa. Hindi ka magganong kaalwa. Masasabi mong masagana yung iyong araw-araw na buhay. Amen. 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 Kasi sinasabi ko yun, kasi naranasan ko eh. Wala akong asawa sumusunod. Sinasabi ko sa harapan Diyos na hindi ako nagkaroon sa ikabubuhay. Masagana ang aking pagkain sa araw-araw. Amen. Bakit? Mayroong Diyos na nagsusupply. Amen. Sabi ko ako lang wala. Ako? Sabi ko mayroon ako. Matanda na ako, senior na ako, inuuban na, umiitin na ang aking lakas. Pero magkano yun man? Dahil sa kabutihan ng Diyos, lahat tayo mabubuhay ng mga lupa. Tandaan din yung palakpakan natin sila. Hindi po ba? Yung mga tradisyon, ano lang yan eh. Ang pagtulad yan sa buhay manampalataya. Ewan ko manampalataya ni Kristo. Kalimutan mo yung mga tradisyon, mga pamahiin, kasi dadalhin ka yan sa kapamatan. Hello? Amen. Yung yan eh, makapagod naman tayo dun sa lugar na masaya. Ay, linggo. Pagbanding kayo sa piling ni Lord, kasi linggo mo yun, di ba? Pag-enjoy kayo sa piling ng Lord, kasi yun yung kailangan. Tama po ba? Huwag kayo mag-enjoy sa mga bagay na malayo sa Diyos kasi wala rin yung protection ng Diyos. Pagamat minsan ay mga aral na masakit pakinggan, parang nakakasakit, nakakasugat. Pag nasaktan ka, nakinig ka, nagsumamba ka. Kasi ikaw yun eh. Tama po ba? Pero pag wala kang nararamdaman, parang hindi naman ako sumamba, parang wala na, bakit hindi wala nararamdaman? Hindi mo inunawa yung minisahe ng Diyos. Yun lang sa madaling sabihin. Tama po ba? Kung nakinig ka, inunawa mo yung sinabi ng salita ng Diyos, malamang mo yung mararamdaman ka. Pero pag wala kang nararamdaman, inising-ising. Amen. Ganun! So kung ano nagtuturo sa pastoral, at pagpintuhan ka, nawala sa isip mo yung sinabi. Kasi hindi ka nagbukas sa akin eh. Inapakalaga pala nung binanggit. Yung pala yung isang dahilan na magdadalasin sa paggaya. Hindi ko narinig yung Diyos eh. Kasi nagdadalang tayo. Amen po. Ganun si Lord. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ang pagtulong sa ama't ina, nakasaad sa din sa hindi mo obligasyon yung mga magulang. Pero bakit inilagay sa Biblia? Ang pagtulong sa kanyang ama at ina. Kung hindi obligasyon ng pamilya, nalinapin yung kanyang mga magulang. Kapag ang pananaw mo, pinawalang bisa mo ang kautusan ang aral ng Diyos. Tama po. Yan. Alam niyo na. Walang lilimot sa mga magulang. Sa abot ng inyong makakayanin nga, pinili sila.
Kasi pag hindi yung ginawa, lumalabas kayo sa salita ng Diyos. Amen? Diba sabi sa Colosas, diba? So basahin natin ang Colosas 2 verse 8. Ipangin ng Diyos. Makinig po. Ang sabi po niya rito, mag-ingat kayo. Si Apostol Pablo po yung nagsasalita rito. Mag-ingat kayo upang hindi kayo magbibihag, di naman, sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pagdaraya na ayon sa mga tradisyon. Ulitin ko po Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag, di naman, sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pagdaraya sa inyo ng mga tradisyon, ang mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At sa mga ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Naunawaan ko na. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Pero maraming hindi marunong mag-ingat, padalos-dalos. Basta na lang, maisip ko. Hindi mo lang kailangan. Tama ba yung gagawin ko? Tama ba yung plano ko? Wala ko yung ganun eh. Pag naisip, baka ko. Halimbawa, example, namunta ka ng palengke. Ilista mo yung bibilin. Nakakita ka rin isang bagay na nagpakanda sa pagka-interest ka. Hindi yung kasama sa budget mo, dahil wala na sa ano yung naisipan. Pipigil mo na yan. Kapag nilip siya ay kung bayad ko pala ko. Diba? Padalos-dalos. Pabigla-bigla. Amen? Naunawaan ko ba? Amen. Related ito sa mga tradisyon eh. Ay, marami na para mag-New Year. Ang ganda nito. Diba? Ang ganda nito. Bago mag-New Year, manila ko na to. Hindi mo na sa budget mo. Pagkatapos ang kamot na ng ulo. Hindi ka sa isip. Kaya yung padalos-dalos, yung mabigla-bigla yung isip. Amen. Nakakasira yun yung mga sitwasyon eh. Bigla ka na lang na ba? Bigla ka. Kaya tinuturuan tayo na mag-isip muna tayo bago natin gawin ang isang bagay. Bago tayo mag-desisyon, pag-aralan muna natin. Tama po ba? Amen. Kasi kung nabigla ka, hindi mo na mabawi. Susunod mo po kasi may bayaran po pala ako. May ganun ba? Hindi mo tutuwa sa iyo tindero o tindera kung inilagay mo na, bayaran mo na. Kaliban na, may dikit sa yung nabili mo. Amen? Naunawaan niyo po ba? Amen. Kaya diba? Ang kalikasan daw ng Diyos ay nasa atin na wala nang nakilala natin ang Diyos. Kaya wala tayong dahilan para mabuhay pa tayo, bumalik pa tayo sa ating mga namulatan. Ganito yung turo ni Papay, ganito yung turo ni Mamay, ganito yung lola ko eh. Ganito yung lolo ko eh. Diba? Alam niyo po ba, yung mga katuroan kami naman, ano yung katuroan? Eh, huwag ka muna magpa-hospital. Pumunta ka naman kakawas. Bakit ka ron? Ano ba? Eh, ganyan. Eh, kung nabasa mo yun sa Biblia, parang selection ka, hindi ka naloko ng mga aral. Pag-pray ka muna. Diba?
Naku, Diyos ko, rin ang pagkakas. Hindi ka manuloko. Bakit mamuloko sa salita ng Diyos? Panalangin ka muna. Panalangin sa ka kung saan kayo gustong galing. Bakit ka bubuti mo? Tama po ba? Kasi sinasabi niya. Kaya sinasabi. Kaya ngayong New Year, alala lang. Kung gusto niyo bumila ng mga kapulong, hindi nyo na lang ang pagkain. Diba? Ayaw nyo namin ang mga kapulong. Gusto nyo maalwa, ikabit nyo na yung sobra. O pinanggastusin sa lahat ng kainin. Uy, kung tatlo kayo, tatlong pumuntas na kung gusto nyo, hindi kayo makawag sa bilaw-bilaw. Kasi kayo yan, diba? Makawag sa bilaw-bilaw, tingnan tayo na gusto nyo hinakain, dahil yun na naman. Bumili ka na isang. Hindi mo lang paringin. Pinagkatuyo-tuyo na. Amen? Kaya ako, alam mo ba, wala nung natuto ko sa salita ng Diyos, marami akong natutunan sa buhay. Kahit kailan hindi ko bibili ng isang bagay na hindi ko kailangan. Alam niyo bang bagay? Pag pinili ko hindi kasama sa balita ko, hindi ko mahihirapan. Oh, di ba? Kaya yung mga pamahin, yung mga napisyon, mga loo sa buhay, kalimutan nila yung mga kapatid. Walang idinudulot na mabuti sa pamumuhay natin. Hindi sa araw-araw mo ba, Jay? Ang hirap-hirap ng buhay. Ang hirap-hirap ng buhay, sabi nila. Ang hirap-hirap ng buhay, ang luho-luho mo pa. Sabi naghihirap kayo, maluho ka. Tama po ba? Nabuhay ka sa mga pagtubuan sa mga tradisyon ng mga lolo, ay lumayak ka na, tinala kay Kristo ka na. Pangawasan natin yung aral ng Diyos. Luturan tayo kung gusto mag-budget, matuto tayo magtipid. Lumayo tayo sa mga bagay na magpatamak sa atin. Kumain tayo ng sapat. Ano lang? Amen. Amen. May moto. Kakaragahan ka, pinabrombrak na pinabrombrak ka, kasunod-sunod, wala ka siyang ginamit ka ng mata. Ayun. Ay, nakakaragahan ka ng moto. Ginamit ka ng mata, tiwagan ka na pinabrombrak, wala na, sunod na. Ano ba? O, di ba? Tama po ba? Amen. Ano yung blessing nun? Ipinahalas mo sa katawan mo, kaya ka na yung nangyari. Gusto mo yung hindi ka palit para masarap yung buhok niya sa kasan mo. Amen? Sus! Nakakasusok dyan. Kakainin mo. Ano yung mga hika? Salamat sa Lord, nakalagyan na ako. Parang nakalagyan si Lord. Diba? Ano yung mga hika? Oo, diba yan? Uso-uso pa naman yung bro ngayon. Kala ka pero uso-uso ko sa mga dami ng pagkakain dito. Kinain na yung mga usok ng kapulok. Nakikipulong mo na yung kapatid. Naku, Diyos ko. Walang magandang ibinudulot sa kalusugan. Ay, hindi po ba? Last verse. Ang sabi niya dito, sa 20, Colossus 2 verse 20, namatay na kayo na kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Yan, napakinig kong mabuti. Wala nang nakilala ni si Jesus at wala kayong sumampalataya. Ito po yung sinabi ng salita ng Diyos. Namatay na kayong kasama ni Kristo at hindi na kayo sakop ng alituntunin ng mundong ito. Hindi na tayo dapat nakikain, hindi sakop. Eh, labas na tayo doon. Amen po ba? Ayan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng yan? Huwag kang magwalis. Kasi lumalabas yung swerte. Ano po ang malanggam? Matungkol ka sa malanggam? Sabi niya, huwag. Kahawak nito. Yan. Huwag titigin yan. Huwag gagalawin yan. Ang mga ito'y utos ng katuruan lamang ng tao. Nauukol sa mga bagay na uupos kapag binagamit. Huwag kang maninig kung mayroon kayong patay. Oh, Diyos ka. Huwag kang magpalit na niyo kayong bangkay. Mas marunong ka sa akin, patay namin yan eh. Ang bumupulis at bunga yan sa Biblia. Amen. Dapat may paninig
Huwag na. Ano yung nakakawala talaga? Di ba kasabihan? Hindi ka magulis. Gabi? Yung kaya ba yung swerte? Ang sarap ng swerte! Ang blessing na yun, no? Kung naman kayo. Hindi. Kung gusto mong swerte na magpalain, doon ka sa Lord Dumingi. Hindi sa mga bagay na mga itong gawin. Wala ka nakagawa sa iyo para magpalain. Ano po ba? Salamat na lang sa Lord talaga. Tapos na tayo dito sa church na to. Ang ating pastor, sobrang mapagsaysik. Ayaw niya na yung ating mga buhay, masaya yung ating pananampalataya, kaya hindi niya tayo naturuan ng tama. Kaya mapayag ka, punanyan ka, at naunawaan mo yung mga minsay, kasi makakalaya ka niya. Una-una, makakatipid ka sa mga gasto. Amen. Pangalawa, matutunan mo mag-budget kung paano. Kung ang kiniti na may 300 lang sa isang araw, kailangan maubos mo rin yung 200 o 250 lang, yung 50 pesos, pwede mo yung kasi marami ka magdadagsusan, yung tubig, yung ilaw, di ba, yung mga kailangan pagkain. Kulang pa ngayon. Tama po ba? Kasi pakilala nyo ng Diyos. Eh, kung nabuhay ka sa mga kalayawan, mga pamahiin na wala naman sa Biblia, ikaw ang mama. Naghihirap ka na, naghihirap ka pa, naghihirap ka pa. Patong-patong yung paghihirap mo, bakit? Hindi ka natuto. Yung wisdom natin sa Biblia nyo, hindi mo in-apply kasi hindi mo kapit sila matututunan. Eh, ang Biblia nagtuturo ay ng maraming bagay. Pasimplihan lang ang buhay. Ang mahalaga, malusog ka sa harapan ng Diyos. Hindi mo kailangan magmayabang. Alam ko, Diyos ko, ano yung kapasidad mo sa buhay eh. Tama ba? Sikreto lang ang buhay. Masyadong magarbo. Kaya ang sabi dito, di ba? Yung maraming buwan. Gawin mo kung inuutos ng Diyos. Gawin mo kung sasaya ka sa Diyos. Diba? Gawin mo kung hindi pagmumula ng magpapala mula sa Diyos. Gawin mo. Yung mga wag mong pakinggan yan, mga turo lang yan, mga ating mga ninuno na nagbuhay sa mga... Diba? Salamat nga sa Lord eh. Alam niyo ba? Talagang hindi sa'yo mabuti. Siyempre sa inyo bago ko matapos. Ano? Noong mga panahon, nagpapasyon ang tatay ko. Ano yung pasyon sa kanya? Daladalay na kami magpapatid sa saan. Binabayaran kami sa pagkanta. Nila, kung saan-saan lugar, sa labas ng Bulacan. Binabayaran kami. Sagana kami sa pagkain, may walang pera, may walang pagkain pag-uwi. Busog kami na. Dumating yung time na naunawaan ko yung salita ng Diyos. Unawaan ko yung salita ng Diyos. Sabi ko sa pagkain, kung makikibasa ka, at may sasama sa kapatid ko, isama mo pag ayaw, huwag mong pilitin. Kasi nagibigatan na ako. Alam mo, wala nang sinabi mo yun sa tatay ko. Natapos yung maraming pag-ibig kasi yan nagpabasa. Nagpabasa yung pamilya nila, yung binana nila, binana nila malituntunin. Pagkatapos ito, susunod ako, may ganyan. Diba taong-taong yung may pabasa? Alam mo nung sinabi ko yun? Hindi na ginanap ng tatay ko. Kaya pasalamat, nakalaya kami sa mga maling alituntunin. Diba? Mga alituntunin ng tao yun eh. Wala naman sa Biblia eh. Eh, di mo masaya? Amen? Yung kalayaan mula sa Diyos ay nagdudulot ng kaligayahan sa puso ng tao. At nagbibigay ng kaalawanan sa buhay natin. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos, hindi tayo pakialaman sa mga bagay-bagay. Gusto niya ng Diyos na matuto tayo sa mga bagay na hindi natin natututunan. Amen po ba? Naunawaan niyo po ba? Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya huwag natin hayaan ang ating mga napakinggan. Sister Manila mo nila turuan. Naano mo na yun? Hindi naman si Pastor Manila turuan. Si Sister Maria lang yan. Pero yung sinabi dyan, si John ang sasabi dyan. Amen. Sumunod ka at makinig ka, mapalad ka, pero kung sumuway ka, eh, pinapalo ka. Iba yung pinapalad sa pinapalo. Masakit yun. Amen ba? Amen. Diba? Ganun po kabuti si Lord. Kaya kung tayo ay susunod sa Diyos, wala tayong pagkalugi.
Sabi ko kanina, yung mga pamantayan, di ba? Yung mga pungsoy, di ba? Hindi natin sila katribo, hindi natin sila Pero bakit natin sinusunod? Maraming katoliko, Kristiyano, maraming kahit Kristiyano na. Halos sa buong daigdig, sumusunod sila sa mga ganong kalakaran mga banyana. Pero tayo ng Jesus Ismail, wala na tayo doon. Amen po ba? Hindi nyo na yan mga puso yun. Hindi na yan. Bakit nyo kami dadamay yan? Hindi na yan. Tama po ba? Dito na kami sa Lord. Dito na kami natuto. Dito na kami sumaya. Hindi na yan. Hindi na kami isang yan. Di ba magaan? May mga pabuenas pa. Ito, lucky charm to, lucky charm. Yan naman na. Tama po ba? Lucky. Ang sabi sa last verse ng Roma, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito sa halip. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ulitin ko po makinig. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito sa halip. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ang pag-unawa ng kalooban ng Diyos ay magbabago sa buhay ng tao. Amen. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Ganap na kalooban ng Diyos. Yung pag-unawa sa mensahe ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman, karunungan, kalayaan sa mga taong wala kang pagkaunawa. Kaya huwag yung dinedin kayo yung mga salita ng Diyos kasi kayo yung talo pag hindi nyo inunawa. Amen po ba? Amen. Ilang araw na lang, New Year na. Wala namang mapalitaan ng pastor na nagpaputok sila. Pero ating pamilya, pag sinabihan natin, kung hindi sila sumunod sila yun. Pero tayo mga Kristiyano na, kailangan meron tayong panindigan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ano yung mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito? Kailangan natin lumaya sa mga tradisyon, sa mga alituntunin, na labag sa kalooban ng Diyos. Kung gusto mong sumagana at mawala ang mga masasamang espiritong kinatatakutan ng marami, manalangin ka. Kitabuhin mo yan, hindi sa pamamagitan ng mga pasabog, baka pasabugin ka na ni Lord. Tama po? Oo, pa. Narinig ko kasi hindi ka sumunod. Tama, hindi ka sumunod yung pasasabugin ko. Di ba may ganun? Hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Basta ang mahalaga, gusto ng Diyos, makinig tayo sa kanyang aral kasi tayo rin naman yung makikinabang. Amen ba? Amen. Ganun po kabuti ang Diyos. Inip na kayo, no? Wala tayong magagawa dyan. Tayo po wala tayong gawayo. Hallelujah, Jesus.